Miss Catherine Bernardo, totoo nga bang pinabayaan or iniwan ni Mayor Alcala ng Lucena City? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagi ang panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. At ngayong araw pag-usapan natin si Miss Catherine Bernardo, kung saan matapos ngang i-enjoy ni Catherine ang kanyang quick vacation dito po sa Australia kasama ng kanyang BFF na si Miss Aris De Santos, ay napakarami pong mga lumabas na mga balita at kumpirmasyon patungkol sa totoong karelasyon ng nasabing aktres. Ang dami pong mga chika na talaga namang kumalat po sa social media. Una, matapos silang mamataan na papunta ng Australia. Kahit dinidinay po ng malapit sa yung mga malalapit na tao sa buhay ni Catherine, hindi po talaga makapagsisinungaling ang ilan sa mga resibo. At dahil dyan, may mga iba't ibang resibo ring naglalabasan na tila baga naroon nga itong si Mayor dahil hindi nga po nakikita or inaabangan ng ilang mga netizen at lagi pong nakaabang kung talagang naroon si Mayor sa Lucena City while Miss Catherine Bernardo is in Australia. Pero base po sa report is tila baga talagang hindi po nagpaparamdam si Mayor Alcala mula po nang naroroon at napapabalitang nandun si Miss Catherine Bernardo. Marami po mga fans si Catherine Bernardo ang natutuwa kasi finally nakatagpo na po siya ng talagang masasabi mo na sinasabi ng ilan kasi na masaya si Catherine dun sa kanyang bagong karelasyon, at na talagang nagpapatuloy at hindi po siya natakot magmahal muli matapos siya masaktan sa kanyang past relationship for almost 11 years ng kanyang relasyon. This time is talagang sinulit niya po yung bakasyon niya dito, kung saan po sila nakikita ni Miss Aris De Santos, kung saan sila namamasyal, katulad ng kanyang mga errands niya dyan. Talagang ginawa niya talaga kasi she knows na pagbalik niya ng Pilipinas is back to work na po siya, kasi naabangan na rin po ng ilang mga Catherine fans yung sinasabing project nitong si Miss Catherine at saka si Mr. James Reid. Kasi sabi po ng ABS-CBN is kumpirmadong magkakaroon nga sila ng kanila pong project together. Pero mas pinag-uusapan ngayon na tila baga sinasabing iniwan daw ni Mayor si Miss Catherine sa Australia dahil namataan si Mayor Alcala na nakauwi na ng Pilipinas, kung saan nag-selfie pa ito kasama ng kanyang lola. So sa picture makikita po ninyo na Instagram stories niya po yan, every now and then nagpo-post po yan ng mga gaganapan sa buhay niya. At dito nakita natin na nasa Pilipinas na siya kasama ng kanyang lola, at namataan na rin po siya sa kanilang Facebook page doon po sa Mayor Mark Alcala ng Lucena. Yung kanilang Facebook page is naroroon siya dahil yun nga, meron silang syempre sa kasagsagan ng bagyo, kailangan nilang tumulong para sa mga kababayan niya dahil siya ang mayor tapos may bagyo habang siya ay nagbabakasyon, yung mga kababayan niya binabagyo. So isa rin yan siguro sa mga kadahilanan kung bakit mas nauna si Mayor umuwi kaysa po kay Miss Catherine Bernardo. Sa ngayon wala pa pong paramdam si Catherine kung nakababa na ba siya ng Pilipinas or sabay ba sila talaga. Pero sa pagkakaunawa ko at sa pagkakasagap natin ng mga balita, nauna po itong si Mayor Alcala dahil nga yun, syempre meron po siyang mga kailangang asikasuhin, lalo na't ngayon may sunod-sunod na mga bagyo na dumating po dito sa Pilipinas at isang probinsya po nila sa mga naapektuhan. This time is wala pang paramdam itong si Miss Catherine sa kanyang Instagram account kung nasa Pilipinas na ba siya at meron na ba siyang sinushoot na mga endorsement or nasa Australia pa rin po itong si Miss Queen Catherine
Catherine Bernardo. Abangan na lang po natin ang susunod na mga updates ni Miss Catherine sa kanya pong mga social media accounts. Sa ngayon, magantay po tayo ng ilan sa mga magiging interviews or magiging ganap ni Miss Catherine pagkatapos ng kanyang quick vacation sa Australia. So, let's be happy for Catherine. Ano man ang mga lumabas sa mga balita katungkol sa kanyang pagbubuntis daw di umano na hindi naman totoo, 'di ba? So, wag natin masyadong paniwalaan yan. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest update. So magbabasa tayo ng mga comments ninyo sa comment section dahil marami pong mga violent reactions at mga reaction ninyo sa comment natin. So unahin natin si Missy Lavender. Sabi niya, who cares kung buntis si Kat? May ama or wala? Kaya niyang buhayin ng bata at matanda na siya. Kailangan niya ng kahit isang anak kung totoong man yun. Sabi ni Miss Nicole, Lake, mga lalaki syempre pwede, wag gamitin tahimik na si Daniel. Mayor nila yan, babaero, mas let's see your forever yung happiness. Ayan. Kasi nga 'di ba parang nabuking na hindi lang pala yung mga artista at mga kilalang tao naging girlfriend ni Mayor Alcala. Meron din pala siyang mga non-showbiz and hindi may tuturing na public figure, para mga normal na tao lang, like for example yung mga kakilala niya lang gano'n na naging girlfriend si Mayor Alcala. Marami pala talaga sila. Sabi ni Flowerson, naku Kat, masira ang pagkatao mo dyan, buntis na naman, bakit hindi lumalaki ang tiyan ni Kat? Patunayan mo na yan Kat, ilang buwan na ba kayo ni Mark? Bakit buntis agad? Nasira na ang karir mo ngayon Kat, kawala ng gana manood sa movie Kat. Sayang, baka pinilit mo lang kay Mark, hindi mo pa alam kung ano ugali ni Mayor Mark. Sayang naman, baka ubos na naman ang luha mo dyan kay Mayor Kat. Pareho silang walang pinagkaiba kay Daniel at Alden. Si Mark Alcala, sana pag-isipan mong mabuti. Kat, bago. Ayan. So, gusto ko lang po i-clear out sa inyo ha. Hindi po totoo yung balita na siya po ay nagdadalang tao. Hindi po totoo ang balita na siya po ay buntis at ang amay si Mayor Mark Alcala. Kasi katulad ng sinabi ko po sa inyo sa aking last update, diba? Kung si Mr. Daniel Padilla nga na nakarelasyon niya for 11 years, hindi siya nagpabuntis. Ito pa kaya si Mayor Mark, nakakakilala pa lang niya, 'di ba? Alam ko po na parang planado na ni Miss Catherine Bernardo yung kanyang mga next few years na kung saan kailan siya gustong mag-settle down. Sabi pa niya, sana pag-isipan mong mabuti Kat bago ka pumasok sa relasyon ng totoong totoo. Na parang isip bata pa si Mayor Mark, pareho lang silang lahat, wala ang pinagkaiba sa kanila. Maghinay-hinay ka lang Kat, sa panahon ngayon, delikado talaga sa yaman mo na ngayon. Kat, wag magkumpiyansa dahil baka masilaw sa pera. Mag-ingat ka Kat, bahala, wala kang jowa o asawa, safe lang ang buhay mo ngayon ng panahon. Ingat lang palagi Kat, always your family beside you Kat, huwag mong ipaubaya sa ibang buhay mo Kat, sobrang yaman mo na, baka may intention sa'yo, mahirap na, don't trust of others Kat, trust your family. Yan, so ito naman yung kanyang komento with regards to this. Maraming salamat po Ma'am Chi Flower soon sa inyo pong komento at sa inyo pong concern para kay Miss Catherine Bernardo. Salamat po sa inyo, no? At yun nga, katulad ng sinasabi ko sa inyo, the rumor is not true. So, finak-check na po natin yan. Another one, sabi ni Miss Rosaline Win, ay nako, di siya buntis kay Daniel kasi nakabantay lagi si Min. Pero nawala na siyang bantay kasi imposible kasi laklakera pa naman siya ng alak. So, alam natin na kapag nalasing na, madaming bagay hindi makontrol. Buti nga sa kanya kung nagpakatanga siya. Ay, grabe yung mga revelation na yan. So, katulad at uulitin ko po, hindi po totoo yung mga rumors na nagdadalang tao siya. Another one, sabi ni Miss Bon Francis, Kat is not getting any younger. Maybe now she's ready to have a baby. What's wrong with that? Sabi ni Miss Ellen Prani. Super duper peking balita. Ayan. Salamat Miss Ellen Prani sa inyo pong komento. At salamat din po sa lahat po ng mga nag-comment sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!